Breaking news po mga kababayan. Nako po, naninilikado. Itong si Senador Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee. Eh di ba mukhang yari ito. Eh Marcoleta sumabog. Galit na kay Lacson. Whom are you serving, taong bayan o yung pinagtatakpan mo? Nako mga kababayan ko. Sino ba talaga ang pinagtatakpan ni Pinky? Eh kasi naman mga kababayan, tila nag-aabogado na naman ito sa mga ikinakapit sa issue ng mga maleta. Ay pakinggan po natin mga kababayan, paano nasupalpal ito? Yari, Lacson, sino ba talaga ang pinagsisilbihan mo? Ang bossing mong kawatan? O yung taong bayan? Nako po, matinding galit ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Arclight News. Pahayag ito ni na Senator Lacson at Senator Marcoleta. Nagkatunggali na naman ang kanilang pananaw. So mainit na bangayan ng mga chairman ng Blue Ribbon Committee. Okay, nasa na yun? So ito, Marcoleta to Lacson. Nako po. Taong bayan o mga pinagtatakpan mo? Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na hindi dapat baliwalain ng Senate Blue Ribbon Committee ang paglantad ng 18 kataong nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. O mga kababayan, kita nyo po, hindi dapat baliwalain ni Ping Lacson itong 18 na sundalong Marines dahil parang may connection po ito, talagang may connection kay Gutesa. Mahirap gumawa ng mga kwentong ito kung kwento lang ito. Detalyado mismo, pati mga butiki na nilalahad nila ay talagang klarong-klaro. Kung saan kinuha yung mga maleta, anong address, yung mga bossing nila, pinagdadalhan nila. Isipin nyo, 18 na Marines ito. Samantalang si Gutesa ay mag-isa lang noon at sinilipan pa. Sinabi gawa-gawa ang kanyang pirma. Hindi pwedeng maging ebidensya ito. Iisa lang kasi. Ngayon, 18 na sila. May parating pa na 10, di 30 na. Lacson. Sino ba talaga? Ngayon sasabihin mo, destabilization flat. May political color ito. At bakit timing? Sinasabihan mo. Kaya ka nasulpak tuloy ni Marcoleta. Talagang nahilo-hilo ka na, nagkahetot-hetot na. Sabi ni General Macanas. At nananawagan siya sa masusing pagtalakay sa kanilang mga ibinunyag. Sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, kinestyon ng senador ang direksyon ng kasalukuyang investigasyon at binigyan diin na mahalagang suriin ang mga lumitaw na ebidensya sa halip na umano'y maisantabi ang mga ito upang matiyak ang transparency at pananagutan. Ito yung mga pahayag. Unang nagsalita si Senator Lacson. Sabi niya, the timing, ICC confirmation of charges at EDSA 40th anniversary. So sa akin, mukhang mayroong political color, mukhang may destabilization na aspect. Makita nyo, may conclusion na sa kanyang mind. Siya ang chairman Kung, example, hindi siya member ng Blue Ribbon, minority siya, wala, okay to. Example, parang Lito Lapid lang siya na senador, okay yan. May opinion, kailan? Chairman ka ng committee na mag-iimbestiga sa mga alleged katiwalian at ang sinasabi ng 18 ex-Marines katiwalian, tapos meron ka na kaagad conclusion sa mind mo. O kita nyo mga kababayan, di ba yung pamunuan po ng Iglesia ni Cristo, yung spokesperson na si Ka Edwil Sabala, ay meron ng reaction po dito ang
ang kapatiran na kailangan bigyang hustisya ang nangyari. Hindi makakalimutan ng taong bayan ng flood control. Tignan nyo, parang kinakalimutan ni Lacson. Oy, trabaho muna, Lacson. Kaya ka na titira ni Marcoleta, nag-aabogado ka na naman dito sa mga issue na ikinakapit sa mga politikong ito. Si Lacson ipinagtanggol mo yung 5 maleta niya. O kita nyo mga kababayan, kasi nga kaibigan niya kasi si Tito Soto Kaya ngayon, nagdududa na siya, nakakaduda ito. Wrong timing. Oy, Lacson, magtrabaho ka na. Nabubulaga ka na ng taong bayan. Akala mo, nakakatawa ka, hindi na, nakakainis ka na. Ayan pong sabi ng taong bayan dito. Hindi ka na nakakatawa, nakakabwisit ka na, Lacson, magtrabaho ka na. Sayang ang pasahod sa'yo ng taong bayan. Grabe na. Anong klaseng chairman ka? Kaya nga, si Attorney Guanzon, binanatan niya na si Lacson tungkol dito Dapat huwag kang magsalita ng ganyan dahil chairman ka. Kaya ito, ang sabi naman ni Senator Marcoleta na napakinggan ko mismo sa programa nila sa Net25. Sa amin itong 18 ito, hindi mo papansinin? Kanino ka ba nagsisilbi? Ito ang mabigat. Real talk. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan o yung pinipilit mong pagtakpan? Nakita nyo mga kababayan? I-check po natin itong sinasabi po. Marcoleta po mga kababayan Marcoleta to Lacson. I-check natin mga kababayan Nasaan na ba yung banat ni Marcoleta dito? Sa ganang mamamayan, tignan nyo mga kababayan banatan ito Nakakabwisit naman na kasi mamamayan. Hindi na magandang ginagawa nito mga kababayan ko. Oy, Lacson, magtrabaho ka na. Hindi ka na nakakatuwa, nakakabwisit ka na, Lacson. Nako po mga kababayan ko. Ito, pakinggan po natin si Lacson, si Marcoleta mga kababayan Ito po. Introducing a revolution. Ipakita ko lang mga kababayan Ito, pakinggan nyo po si Marcoleta. Nako, mabibisit kayo dito kay Lacson dito. Anong klaseng chairman ito? Nagsasalita agad. Merong agad pasabog na nakakaduda daw. Nako po, Lacson. Hindi ka na nakakatuwa. Nako po, Lacson. Ito mga kababayan check nyo po mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo Bakit ang nangyayari, hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang Isa naman ang nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. Napakaganda nun. Napakarami ng batas Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. Bakit na imbes na tuntunin mo, sasabi mo, teka muna, bakit February 24, parehata ka niyang may halong politika. Itinaon, mga ganon. Yung timing. Kung ako naman ang mag-iisip, palagay ko, kaya nila siguro ginamit ang, ito naman, sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Gusto nilang bigyan ng dramatization. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Immaterial yung petsa. Di ba? Opo. Ano kayang, bagata sasabihin pa niya na siguro destabilization. Nakita nyo mga kababayan ko. Nako po, Lacson, gumising-gising ka na. Hindi ka na nakakatuwa. Magtrabaho ka na. Sino ba talagang
Para kanino ka ba, Lacson? Gumising ka na sa pansitan, natutulog ka. Nakita nyo, chairman ka, magsasalita ka ng ganito. Buti sana kung 1,000 lang ang ninakaw ng mga ito. Ngayon, nag-aabogado ka na. Porke itong kaibigan mo na damay sa issue na 5 maleta na diniliver ng mga Marines dyan sa Baclaran sa kanyang opisina. Tapos sasabihin mo ganito, ganyan. Ay nako, Lacson. Mag-resign ka na lang. Halaka, grabe mga tao. Galit na kay Lacson. Aray! Nako. Aray ko po. Aray! Nako! Aray ko po. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka, obligasyon mo yan eh. Ibig Tama. sabihin, imbestigahan sana. Wala may maaasahan pa ba tayo sa Blue Ribbon? Nako. Tumi, wala na. Wala na. Hetot na. Nagka-hetot na ang Blue Ribbon Committee ng mga bulagang ito. Mga kababayan, dapat palitan na kayo. Magsiuwian na kayo sa mga bahay nyo. Sayang ang pinapasahod sa inyo ng taong bayan na pondo. Pera ng taong bayan, mga tax ang sinasahod nyo. Tapos makakatanggap pa kayo ng maleta na 5. Kayo dyan sa Blue Ribbon, magsiuwian na kayo. Sabi ng taong bayan, mga kababayan, nabibwisit na kami sa inyo, Tito Soto, Lacson. Kanino ba talaga kayo nagtatrabaho? Ano, kulang pa ba ang maleta? Sabi ng taong bayan, mga kababayan ko, nako po, yari na. Mag-imbestiga man sila, ano na lang yun, pakitang gilas na lang. Kasi nabuo na sa mind ng chairman, ito, destabilization ito. Ito, wala ito. True. Paninira lang ito. Ganun eh. Wala. Tingnan natin sa mga Hetot. comments. Ito bang sabi ng mga komento, mga kababayan ko, nako po, Lacson, hetot ka na. Ayan mga kababayan ko, nagka-hetot ka na dyan. Grabe talaga gobyerno ngayon kung sino nagsasabi ng totoo. Yun pa ang sinungaling. Sabi ni Daisy Lorio, malala na yan si Pinky Protector ng mga magnanakaw. Grabe, Emmy, biray. No more, wala nang pag-asa sa Pilipinas dahil sa Kongreso, Senado at lahat ng gobyerno, ahensya ng gobyerno, including our AFP, MIU, lahat na bibili ng pera, halaka. Wala na talagang credibility at dignidad itong si Lacson. Masyadong halatado, bistado, garantisado. Sabi ni Apple Grace, pinagtatakpan ng amo, hindi naglilingkod sa taong bayan, mga buhaya kayo. Halaka, dapat si Lacson tanggalin na dyan sa Senado. Wag nang maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ay nako po mga kababayan. Nasaan ang gobyerno ngayon? Nasaan ang investigation? Nako po. Wala na talagang asahan kay Lacson. Palitan na yan. Masyado ko nang halata. Grabe naman. 41 Forbes Park sa mansyon. Paway, Ilocos Norte, nag-deliver kami para sa presidente. Nako And po. then, daming listahan. Sandro Marcos, Martin Romualdez, pati media, pati Trillanes, pati Grabe. Soto, with pictures, Nako. with videos, detalyado. Tapos, Kita nyo mga kababayan, ito ngang nagbabiral na sakay sa chopper itong dalawang magbarkada na ito na bulagaan. Si Tito Soto at Lacson nakasakay doon sa chopper. At dito, isinasakay ang mga mali-malitang pera na basura na pinaghahatiran nila, sabi ng 18 Marines. Ito ay sinalaysay nila sa kanilang mga affidavit. Yung chopper na yan, napicturan, na videohan, nagbablog pa. Sir, meron ba yung ways na ang point of destination nila pa Siargao, Surigao? Kasi sa Daet po sila or Sorsogon. Mga kababayan dito, ayan, bistado. Tapos sasabihin ni Lacson, nako, destabilization yan, may kulay yan, bakit ngayon nila binasabog yan? Ay, ay nako, mga kababayan ko. hindi iimbestigahan dahil daw lang
Parang wrong timing. Anyway, wala tayong magawa. Kung ayaw ni Senator Lacson na imbitahan, di, mag-agwanta na lang ta. O agwanta sa Bisaya, mag-utong. Mag-utong ka sa kaligot-got. Ayan, mga kababayan ko, hanggang ngayon wala panaginip ang investigation. Dapat si Marcolita nang ilagay dyan. May pakinabang, pero dito sa Lacson na ito, wala. Panis ang laway natin dito. Kung walang pinagtatakpan si Lacson, bakit hindi pinapauwi si Saldico? Romualdez, nasaan na si Gutesa? Taong bayan, bumili ng simento mo. Ikaw talaga, Pinky, halaka. Ang mga issue ng korupsyon sa gobyerno ay di lang sa SOCMED at TV na papanood ng taong bayan, maging sa radio na bo-broadcast ito sa malalayo, sa kibihasnan hanggat abot ang frequency. Kaya mataas ang porsyento ng mamamayan na alam na rin ang katiwalaan ng mga politiko sa ating bayan. Ayan po, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo sa pasabog na ito? Lacson, gumising-gising ka na. Huwag ka nang tutulog-tulog sa pansitan. Ay naku, Lacson, sayang ang pasahod sa'yo. Kayo dyan ni Tito Soto, umuwi na kayo at magtanim ng kamote. Grabe. For transparency, for better democracy, this is the Wonders Philippines. So buhay po, mga kababayan. At sabihin nyo kung ano yung mga reaction nyo dito. Nabibisit na rin ba kayo? I-comment. Mas maraming, mas maganda. I-share nyo po ito hanggang sa kapitbahay nyong chismosa. Mas maganda. Okay po? Salamat.